Ang reading mo, Sagittarius. Welcome back to our channel. Ngayon nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Temperance. I feel like yung energy mo, nasisense ko na andun yung mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan ng tama. At the same time, ready ka kung ano yung magiging outcome ng mga desisyon mo. Kailangan mo lang talaga na habaan yung pasensya mo. Kung may mga bagay kang kailangan pag-isipan, pagdesisyonan, kailangan na alam mo yung kahinatnan nun. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na merong running away dun sa situation or meron ditong pagsisinungaling. Something here na pwedeng may gusto kang puntahan, lumipat ng lugar, or nagkakaroon na ng healing yung mga nangyari sa past. May mga dreams ka pa na gusto mong ma-achieve, gusto mong matupad, at iniisip mo paano yung magagawa mo para makuha mo to. Nakita ko na alam mo kung ano yung makakabuti sa iyo sa ngayon. And iniisip mo kung ano yung makakatulong para sa iyo na mas mapaganda yung buhay mo, yung mga nangyayari sa iyo at mga iniisip mo na matupad yung mga pangarap mo. Nakikita ko dito na nagkaroon ng regret. Nagsisisi ka dun sa mga nangyari, pinag-iisipan mo ng malalim. Some of you, pwedeng may tinatanggihan ka dito. Nagkaroon ng pagtatapos, paghihiwalay, hindi nagkasundo, nagkagulo. Nagkaroon ng end doon. And every time na merong ending, may new beginning na papasok sa buhay mo. Andun yung hard work mo, pagsusumikap, pagtsatsaga sa kaperahan na kumita, mapalago, pwedeng sa trabaho. And lahat naman yan ng pagsusumikap na yan, one day, makukuha mo rin kung ano yung nararapat para sa'yo. Nagkaroon ng no communication, silent treatment doon sa situation. Some of you want to be alone. Nare-realize mo ngayon yung mga nangyari doon sa sitwasyon na yon. At may mga bagay ka dito na gusto mo pang magawa sa buhay mo. Kaya kailangan mo ng time for yourself to decide kung ano yung gusto mo pa na maabot sa buhay. Clarify natin ng 7 of Swords, 2 of Pentacles, and the Hangman. Right now, nahihirapan kang magdesisyon kasi nararamdaman mong nandun ka sa isang stuck na situation. Tinatry mo naman ialis yung sarili mo doon pero nahihirapan ka, hindi ka pa handa. Clarify natin ang Page of Cups, 8 of Wands, and King of Cups. May mga ibibigay sa'yo dito na opportunity or darating sa buhay mo. Andun din yung pagmamahal, very passionate. And isa ito sa mga gusto mong matupad sa buhay mo eh.
yung makita mo kung sino yung taong magmamahal sa'yo ng totoo. Some of you, merong mensahe na darating. Clarify natin ang Three of Cups. Seven of Swords and Queen of Pentacles. Sobrang gusto mo dito na mag-invest. Marami kang ibinigay na panahon, oras doon sa mga sitwasyon na yun, pero nagkaroon pa rin doon ng pwedeng pagsisinungaling, cheating, at nagsisisi ka kasi pag nagmahal ka, lahat binibigay mo eh. Wala kang tinitira sa sarili mo. Clarify natin ng Eight of Pentacles. Temperance and the Devil. Nakikita ko na may mga bagay ka dito na ginagawa na paraan para sa kabuhayan mo. Though para sa'yo, nahihirapan ka kasi sometimes you feel yung magulo yung isipan mo. Pero gumagawa ka ng paraan para yung attention mo ma-focus dun sa ikaunlad ng pamumuhay mo. Clarify natin ang Six of Swords. Ace of Cups and Seven of Cups. May darating dito na bagong pag-ibig or may babalik. Nandun yung naguguluhan ka pa. Kung tatanggapin mo o hindi. Hindi ka pa right now ready to decide dun sa mga papasok sa buhay mo. Ang gusto mo muna is harapin kung ano yung dumarating sa buhay mo na mga obstacle at yung mga bago na kailangan mong harapin at ayusin. Pagdating sa pag-ibig, mas gusto mong ibigay muna sa sarili mo yung pagmamahal. Clarify natin the Hierophant. Four of Pentacles and Page of Swords. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan o yung tao. Nakikita ko na may mga inaalam ka dito. Pwedeng tinitingnan mo kung ano yung nangyari dun sa tao, dun sa past person na yun. Inaalam mo kung ano yung mga ginagawa niya. Some of you may inaaral ka dito or nagkakaroon na ngayon ng clarity sa'yo yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang the Tower. Three of Cups and Ace of Swords. Very passionate. May new beginning dito. May bagong papasok na passion. Pwedeng arts or something na bibigyan mo ng attention. Pwedeng opportunity, project. Some of you, pwedeng bagong relasyon na magkakaroon ng magandang connection. Kasi meron ditong reconciliation, reunion. Clarify natin ang Four of Swords. The Devil and the Star. You're hoping na malagpasan mo yung mga pinagdaanan mo na problema o pagsubok. Pinagdarasal mo palagi na one day makuha mo yung mga gusto mo, mga pangarap mo. And you feel connected pa rin dun sa taong yun or dun sa nakaraan. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Ground yourself.
When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We're helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ang mensahe ng gabay mo na may mga bagay na kailangan mo i-remove sa buhay mo. Kailangan na isipin mo palagi yung health mo, yung physical mo, para maalagaan mo yung kalusugan mo at bigyan mo ng attention yung pansarili na pangangailangan. Kung may mga bagay ka ngayon na pinagdadaanan o sitwasyon na nangyayari ngayon sa buhay mo, magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos Ama ng gabay mo sa tamang path na gusto mong tahakin. Basta isipin mo lang palagi na nandyan sila, maging positibo sa mga pananaw sa buhay para ma-achieve mo yung goal mo, yung dreams mo. Kung ano yung mga bagay na dumarating sa'yo na pagsubok, harapin mo lang and gawin mo lang yung makakaya mo doon para malagpasan yung mga nangyayari sa buhay mo. And gawin mo lang yung makakaya mo dun sa mga dumarating sa buhay mo para makamit mo pa yung mga pangarap mo. At itong reading sa guitarist, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.